Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito ay patuloy po tayong pumasok sa presensya ng ating buhay na Diyos. And ihanda na natin ang ating mga kaisipan at dalhin po natin sa ilalim ng kapamahalaan ng ating mga puso upang lubos natin maunawaan ang bawat mga katotohanan na ito'y nais ng Panginoon na may padating sa bawat isa sa atin na magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay upang sa panahon na tayo po ay naglalakbay ay lubos nating makamtan ang katuparan nito sa ating mga buhay. Makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Lucas, Kapitulo 22, verse 29 to 32. Basahin ko po sa inyo English version. And I appoint unto you a kingdom as my Father has appointed unto me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on throne, judging the 12 tribes of Israel. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Father, we thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, unveil all the realities behind all this written scripture, that we may be able to understand, O God Almighty, not only, Lord, na dumating sa aming kaisipan at pandinig, bagkus magkaroon po ng katuparan sa aming mga buhay. Dalangin po namin na sa patuloy na paglalakbay po namin, Panginoon, ay lubos mo kaming madamitan, Panginoon, ng realidad ng katotohanan sa pamamagitan ng aming pong pagpapasakop, pagpapasailalim, Panginoon, under your rulership, O God Almighty. Father, we thank you in the presence of all your heavenly hosts, and even, Lord, higit sa lahat yung dakila mong presensya, dahil bukas ang kalangitan para sa amin to enter into your holy presence all day long as one together. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So sa umagang ito ay ating pong tatalakayin about the real journey, Christian journey. Na sa pagkakala po natin ay ang pagiging Kristiyano o tunay na Kristiyano ay nakaupo lamang at wala na pong ginagawa at naghihintay sa huling panahon at sasabihin pupunta na siya sa langit. Pero tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, na noong ang kanyang bayan in the Old Testament, doon sa Book of Numbers, makikita po natin kung paano, or Exodus, Numbers, makikita po natin kung paano ang Panginoon ay iniligtas niya ang kanyang bayan. Actually, ang mga Hebrews ay sila po ay naalipin sa Egypt. Yung mga iba ay doon na po ipinanganak at kanilang nasilayan ang hirap, ang pagpaparusa, papahirap ng mga Ehipto sa kanila. Kaya sila po ay tumawag at nanaghoy sa Diyos bilang alam nila na sila ay mga bayan ng Diyos. At narinig po ng Panginoon ang kanilang panaghoy at hinintay pa na may panganak si Moses hanggang siya lumaki upang siya gamitin niya na siya ang maglalabas sa kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, the house of bondage. At dito po ay dumating yung pagkakapanahon na sila ay ilalabas na at naglakbay na po patungo po sa lupang pangako o promised land. So, gayon din po sa atin, bilang tayo po ay pinanganak na sa daigdig na ito, na hindi po sa kaharian ng Diyos, but we are born in this world under the kingdom of Satan. This is the house of bondage, na kung saan tayo po ay nailipin sa iba't ibang parusa, pagdurusa, iba't ibang mga klase ng buhay. Dito na po na-initiate at nasanay ang ating mga pag-iisip kung paano tayo mag-reason out
at kung paano natin ipaglaban ang ating mga sariling katwiran sa pamagitan ng mga karanasan natin at nakita dito sa daigdig. Kaya lagi ko pong sinasabi na hindi po tayo ang gumagawa, hindi po tayo ang kumikilos para may sakatuparan po natin ang mga bagay ng mundong nakagisnan po natin, kundi tayo po ay kinikilos ng ating nakikita, ang ating naririnig, ang ating nadarama. So ito yung nagmumobilize sa atin sa daigdig na ito upang tayo po ay hanapin ang solusyon ng mga problema na ito ay nadaranasan po natin sa kingdom ni Satan. Kaya ang duroon yung pagpupunyagin na magtrabaho, pupunta sa iba't ibang mga bansa para lamang sabihin na magkaroon ng kinabukasan ng tao dito sa daigdig. Pero tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, na tayo po, bilang tayo ay namumuhay in the house of bondage, ay kahit na anong gawin po natin, maibsan man ang ating pagdurusa dahil sa ating mga ginagawa, pero wala na pong saysay, apart from Christ, ay wala na pong saysay ang ating pagpupunyagi. Na tayo po ay mamamatay through ignorance at sa impyerno na po ang direksyon ng destiny. Kaya dito po ay dumating, andoon yung ating pong pagsigaw, pagtawag sa Diyos, upang ahunin tayo mula sa mga pagdurusang ito sa daigdig na ito, lalo na ngayon sa mga pandemic. Tinatawagan natin ang Diyos para sagipin. Pero dumating ang panahon na dumating po yung tagapagligtas. Nabunga ng panawagan ng buong mundo, unang-una ang mga Israel, upang sagipin ng Diyos ang kanyang bayan, at tayo po ay ibinukas yung pintuan at bigyan ng karapatan na humakbang tungo sa Kanya. Dumating po ang Panginoong Hesus. Ang masaklap, tayo po ang tumatawag sa Kanya. Pero ang Panginoong Hesus ay tinatawagan niya tayo na lumabas na po tayo sa mundo, a house of bondage, upang makamtan po natin ang kalayaan nasa sa Kanya. Kung tatanungin ang lahat ng mga tao, walang gustong pupunta sa impyerno, gusto sa langit. At yun po ay napakaganda. Kaya po, yung mga tumatawag, noong pumunta ang Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo, at ito ay nalathala sa banal na kasulatan, doon na lamang po nagtiwala ang tao na kapag mamatay ay pupunta na sa langit dahil yung tagapagligtas ay tinubos ang akala nila ang buong mundo sa pangitan ng kanyang banal na dugo. Pero yung kanyang banal na dugo ay siya lamang nagbukas ng pintuan para sa ating mga Gentile by nature para makapasok sa kanyang kaharian. Marami ang naniniwala, kaya andun na naghihintay na lang ang tao na sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo ay dito ay naligtas ang mga tao. Pero it's sad to say, na sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan, na ang cross ay hindi po ito larawan ng kaligtasan sa atin. Kundi yung cross ay ito po ay tanda ng sumpa. Galatians 3:13. Na kung tumingala ka po sa cross, ipinapahayag po na yung nakagisnang mong buhay ay kasumpa-sumpa at karumal-dumal. Kaya
lamang yung problema dahil ginagamit lahat ng mga church organization ng cross. Inilalagay sa kapilya ang cross. Dahil ang cross daw ay tanda ng simbahan. Pero ang tatak ng simbahan ay hindi yung cross, kapatid. Kundi yung kalayaan, yung biyaya na hatid ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng Panginoong Hesus, na dito ka na magkakaroon ka ng pag-uumpisa ng bagong buhay. Yun po yung tanda ng church. At ang kaligtasan na hindi po doon sa cross, because the cross, it is a place of redemption. Pero dito po ibinukas ng Panginoong Hesus sa buong mundo ang uri ng buhay na nakagisnan po natin. Karumal-dumal at kasumpa-sumpa. Kaya maraming nagsasabi maging sa mga Christian organization na naglalagay ng cross doon sa building na kanilang pinapasukan. Dahil ito po yung tanda na alam nila na tanda ng iglesia. Kaya sabi ko, kung naghahanap kayo ng church na meron pong tanda na cross, napakarami. Pumunta ka lamang sa sementeryo, napakaraming church doon dahil napakaraming cross doon. Pasensya na po, pero yun po ang totoo. Dahil ang tunay na kaligtasan ay yun po yung matagpuan mo ang buhay na Kristo upang makamtan mo ang kaligtasan. Kaya nga meron tayong paglalakbay hanggang ito ay malampasan na po natin at matawid na po natin ang cross. At doon sa likuran ng cross, nandun po naghihintay ang Panginoong Hesus upang ibigay ang isang buhay na magbabago sa kalikasan po natin, at dito na po natin uumpisahan ang bagong buhay sa piling ni Kristo. Ang cross po ay natapos na po ang kanyang papel. At naganap na po ng Panginoon ang lahat ng bagay upang ilatag ang lahat na kakailanganin ng tao para maligtas. Kaya nga lang yung sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga Panaseyo, John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil dito meron kayong buhay na walang hanggan at totoo. Dahil ito yung nagpapatunay sa akin. Pero verse 40, ang sabi niya, pero di naman kayo pumunta sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Nanatili na lamang ang mga tao sa pagbabasa ng Biblia at kinukondisyon yung kanilang kaisipan na sila nga ay mga believer, sila nga ay mga lingkod ni Kristo. Pero hanggat hindi mo natatagpuan yung tinutukoy ng banal na kasulatan na pumunta, nagsakripisyo ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo upang bayaran yung kasalanan ng buong mundo, na upang magkaroon na ng kalayaan, na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay nagbukas po ang pintuan. Kaya lamang nasa sa atin kung gusto nating humakbang, dahil ang ibinigay sa atin ng Diyos na opportunity bilang Gentile by nature ay our freedom of choice. Kaya mula doon sa pagkilala mo sa ating Panginoon, noong sasabihin mo at naniwala ka sa Kanya at tinanggap mo, hindi po natatapos doon. Na yung pagkilala mo sa Kanya ay kailangan humakbang ka na at maglakbay. Lumabas
doon sa house of bondage at hanapin siya hanggang matagpuan mo in His kingdom na dito na bubuuin your covenant relationship to Christ. Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, na sabi niya, and I appoint unto you a kingdom as my Father has appointed unto you, that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on the throne, judging the 12 tribes of Israel. So dito, kapag sa iyong paglalakbay ay natagpuan mo, narating mo ang lugar na kung saan ang Panginoong Jesus ay nandito sa mundo, at dito mo siya matatagpuan sa lugar na ito, upang doon sa kanyang presensya, kasalo mo siyang kakain, kasalo mo siyang iinom sa kanyang kaharian. And no longer the kingdom of Satan, na dito naghahari in the house of bondage, na kung saan dito na po tayo ipinanganak. Dito po ay matatagpuan na po natin ang buhay na presensya ng buhay na Diyos na si Kristo, na siya yung pagmumulan ng tunay na kaligtasan, na ito ay bunga ng kanyang sakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo, upang ibukas ang pintuan at malaya ka na humakbang palabas, na hindi mo siya hihintayin na siya ay pupunta sa iyo. Ngunit ito po ay ikaw ay humakbang upang patunayan na ikaw nga'y naniniwala sa Kanya, at sa iyong paghakbang ay lilisanin mo na ang tahanan, the house of bondage na iyong kinapanganakan, at lilipat ka na sa Kanyang dakilang presensya. At dito po, dadamitan ka ni Kristo na isang kasuotan na babago sa iyong katauhan. Dahil sa iyong pagpasok, ikaw ay damitan niya ng magandang kasuotan, dahil ikaw ay kanya pong bride pagdating ng panahon. Kaya makikita po natin in His presence, doon sa lugar na kinaroroonan niya, dito niya babaguhin ang lahat. Na katulad ng mga ibon, yung agila ang siyang kakaiba ng kanyang habitat sa lahat ng mga ibon. Kaya po sa ating pagharap sa Kanya, in His presence, darating po yung pag-uumpisa ng bagong buhay, dahil dadamitan ka na niya ng kasuotan o pakpak ng agila, upang ang iyong katauhan ay mababago. Magkakaroon ka ng bagong environment upang sa iyong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito ay tayo po ay naatasan, nasagipin din ang mga tao na sila'y nagsasabing agila, pero hindi po, dahil sila po ay mga pipit lamang, mga basang sisiw kung tutusin. Pero tayo po ang siyang hasagip sa kanila. Dadagitin natin sila upang makonvert sila bilang tunay na agila ng Diyos. Agila, dahil ang agila po ay namumuhay sa ibabaw ng kalikasan ng mundong ito. Yun po yung kanyang habitat, na kaya niya pong tawirin ang mundo kahit na gaano kalakas ang unos at mga bagyo.
Yun po ang katangian idadabit ng Diyos sa bawat sinuman na makakasumpong sa kanyang presensya dahil sa kanyang paglalakbay. At dito na, kaya mo nang dalhin ang lahat ng mga hamon, iba't ibang hamon ng buhay dito sa daigdig na ito na mapayapa at punong-puno ng kagalakan. Kaya po sa ating paglalakbay, gaya ng kanyang bayan, noong ilabas ni Moses ang kanyang mga bayan sa house of bondage or Egypt, ay meron silang 10 araw na tawirin ito hanggang sa lupang pangako. Ngunit dahil sa kanilang katigasan, sa kanila pong disobedience, pagre-rebelde, ay inabot po sila ng 40 years sa kaparangan. At doon po natanaw na nila yung lupang pangako. Dahil nasa tabi na sila ng Jordan River at doon sa kabila, yun na po yung lupang pangako. But it's sad to say, in 40 years, hindi po sila nakapasok except Caleb and Joshua. At mga bagong henerasyon na lamang po ang nakapasok sa Promised Land. Kaya po sabi ng Panginoon kay Simon, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy faith." Ito po yung pinaka mapanganib na panahon. Yung paglalakbay mula sa house of bondage tungo doon sa Promised Land. Dahil dito po, sa paglalakbay na ito, andun na yung kaisipan mo na lilipat na kay Jesus. Andun na yung kaisipan mo na tatanggapin mo na siya. Kaya lamang mapanganib ang panahon na yung paglalakbay dahil naglalaban po ang espiritual at karnal na pag-iisip. Kaya nga sabi ng Panginoon, nandun si Satan na hinihingi niya si Pedro o Simon na riidin, na durugin parang gagaya ng trigo. Pero sabi ng Panginoon, ipinapanalangin kita na yung pananampalataya mo hindi mabibigo. So ito yung paglalaban sa paglalakbay po natin tungo sa presensya ng ating Panginoon, ay naglalaban po yung nakikita at hindi nakikita. Nakikita dahil dito po kinikilos ang tao sa mga bagay na nakikita sa daigdig na ito. Ngunit nung lumabas na po tayo mula doon sa house of bondage, ang iiral na po dapat dito ay yung pananampalataya. Ang pagtawid mula sa house of bondage hanggang doon sa kingdom ng ating Panginoon, doon sa place of habitat that God has prepared for the real church. Ang pagtawid doon ay pwedeng matawid yan sa 10 araw. Pero aabutin ka ng 40 years at hindi ka na makakapatosok kagaya ng kanyang bayan kung tayo po ay hindi maalis ang ating atensyon at pagpapahalaga sa buhay na ito. Nakadepende yung iyong pagtawid
Yung bilis na iyong pagdating doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo, the risen Christ, nakadepende doon sa ating pong desisyon. At kung ano ang ipaglalaban mo. Kung ang ipinaglalaban mo ay ang buhay sa daigdig na ito, mapapahaba ang iyong paglalakbay or else di mo na marating yung lugar na yun. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, idinadalangin ko na sana'y hindi mabibigo ang iyong pananampalataya. At kung ikaw ay makonvert, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Conversion is not the time na narinig mo sa isang pastor na sasabihin tanggapin mo si Kristo at ikaw ay ligtas ka na. Conversion ay nanduroon po kapag ka natawid mo na itong mundong ito tungo sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo, then doon pa lamang magkaroon ka ng conversion. Dahil doon mo matatanggap yung biyaya na babago sa iyong buong katauhan. Na dito na po magkakaroon ng katuparan yung sinabi ni Apostle Pablo doon sa 2 Corinthians 5:17, that therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things have passed away and new things have come. So ibig kong sabihin, kapag dumating ka na doon, your environment, yung dati mong environment ay mababago ang lahat. At kung lahat ng mga tao nandito tayo, ikaw ay naiiba na katulad ng agila, na kapag na anduron lahat ng mga ibon, naiiba ang kanyang katangian, ang kanyang environment. At ganun, tayo dadamitan ng Diyos sa kanyang pagkatawag sa atin. Ang problema na natili ng tao sa kanyang nababasa. At inaangkin na lamang na siya ay ligtas. Inaangkin na lamang na sa kanya yung mga salita na sinasabi ng Panginoong Hesus. At naghihintay na lamang doon sa kanyang kinamulatang buhay. Trabaho dito, trabaho doon. Ngunit miminsan hindi po nagplano ang tao na humakbang palabas. Minsan hindi po nagplano ang tao na harapin ang katotohanan dala ng Panginoong Hesus at talikdan yung mundo na ito ay pinagmulan po natin a house of bondage. Kundi hinihintay ang Panginoong Hesus na sagipin siya doon sa lugar na iyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang Panginoong Hesus, natapos niya po yung kanyang tungkulin. Yung ating paglalakbay ay kailangan matawid na po natin ang daigdig na ito. Matawid na po natin ang cross ng Kalbaryo. At hindi po tayo mananatili sa kanyang kaanan at nakatingala doon sa taas na hindi mo natuunawaan ang mensahe ng cross ay ito'y karumal-dumal at kasumpa-sumpa na kailangan mong humakbang palabas para harapin at tanggapin ang hamon ng Panginoong Hesus. Kung gusto mo ang kaligtasan o hindi, humakbang ka kapatid at doon ka manatili, hanapin mo the presence of the risen Christ, and there your life will be changed, that the old things has passed away and the new things have come. Doon pa lamang po magkakaroon ng katuparan. Wala pong problema na magtrabaho ka, magplano ka. But tandaan mo po that yung paglabas at pagpasok sa buhay ng Panginoong Hesus
ay meron po kayong covenant relationship. Na ang lahat ng iyo, sabi ng Panginoon, ay akin, at ang lahat ng akin ay iyo. Lahat ng kaaway mo ay kaaway ko, at lahat ng kaaway ko kaaway mo. Lahat ng mahal mo, lahat ng mahal ko, lahat ng mahal mo, mamahalin ko. Ngunit lahat ng mahal ko, mamahalin mo. So tayo po ay nagtatrabaho sa daigdig na ito. Not because, hindi dahil tayo po ay taga rito sa daigdig na ito, but because of Christ, tayo po ay nabago yung ating citizenship until na tayo ay mga estranghero na lamang sa daigdig na ito, na wala na pong minimithi, kundi makalipat at makapasok na ng lubusan, makapag-abroad na sa kaharian, sa napakagandang paraiso na naghihintay, na napakagandang syudad ni katiting sa daigdig na ito, ay hindi mo po maikukumpara. Yun po ang katotohanan. Kaya po, sa ating paglalakbay, hanggat hindi mo matutunan na kalimutan ang kahalagahan ng mundo iyong nakagisnan, hindi mo po matatagpuan ang presensya ng buhay na Kristo. You will never find Him. Kaya po, ang mundong ito, ang kahalagahan na lamang ay upang being a survivor for God's glory. Kaya nga, yung ating pong paglalakbay, maaaring sabihin po natin, paano pastor, di na tayo di na tayo magpaplano sa mga bagay na kailangan po natin. Kung ano yung naisip mo, gawin mo, pero huwag lang na mailagak mo rito ang pagpapahalaga at maiwanan mo yung panawagan ni Kristo sa iyo. Dahil sa ating pong pagpasok sa buhay ni Kristo, ay hindi lamang yung kalakip po yung kaligtasan na matatamasan natin in His presence, ay dito po makakamtan po natin that highest or unconditional favor na nasa Kanya. Favor because hindi po inilaan sa atin ang pagpapala na naka-address sa Kanyang bayan. Dahil tayo po ay kailangan patunayan natin na that we are faithful up to the end sa ating pong Panginoong Hesus, and that His favor, unconditional favor, ay ipagkakaloob sa atin kaakibat ng ating paglalakbay. That favor is greater than a blessing because everything that is impossible will become possible to us. Kaya yung favor po ang kailangan po natin. Kaya marami pong gumagamit yung Matthew chapter 6 verse 33, that seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sasabihin ng mga papastor, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos, at ito ibibigay sa iyo, material na bagay. Hindi po ganun. Dahil sabi ng Panginoon sa Kanyang bayan, huwag mong isipin kung ano yung kakainin mo o idadamit, na ito'y hinahanap ng mga hintil. Sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God. Hanapin niyo muna ang daan pabalik doon sa inyong pinagmulan. At lumabas kayo sa mundo na inyong kinasadlakan ngayon, kung saan kayo naligaw. Bumalik kayo doon. At lahat ng ito'y nakita ninyo sa daigdig na ito, idadagdag ng Diyos sa iyo. Yun ang sabi niya. Pero sa atin bilang Gentile by nature ay hindi po ganoon. Hindi po seek you first dahil kailanman hindi tayo ipinanganak sa kaharian ng Diyos at kailanman hindi natin nalaman kung ano ang totoo at kung ano
ang katauhan ng Diyos di natin nalaman maliban sa banal na kasulatan na ito ay babasahin po natin upang maunawaan po natin at magkaroon po tayo ng desisyon. Hanapin at katagpuin ang tagapagligtas, the risen Christ. Kaya po sa atin, seek the kingdom of God. Hindi po seek you first. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It is God's favor to fall upon you and abide you always, all day long. Yun po ang kailangan po natin. At yung paglalakbay po natin ay unti-unti na pong maiiwan yung karahasan. Na ito ang katauhan ng buhay na nakagisnan po natin in the house of bondage. Karahasan, paghihimagsik, pagkagalit, pagkapuot, kasakiman, pagmamahal sa sarili, at mga iba pa. Ay dito ay unti-unti na tayong nating iiwanan at unti-unti na tayong papasok sa kaharian ng Diyos na dito matatagpuan ang bagong kalikasan na hindi kailanman natin naranasan mula sa ating kapanganakan. Kaya nga sabi ni John the Baptist that he is increasing and I am decreasing. So ibig pong sabihin na sa ating paglalakbay ay unti-unti na yung katauhan ng Diyos o katauhan ng kalangitan, kalikasan, ay nag-i-increase, lumalaki sa ating mga buhay, at unti-unti na yung kalikasan natin sa mundo ay nagdi-decrease. Kaya bawat pagkakataon na tayo po ay magtitipon-tipon, may dapat nangyayari sa ating mga buhay hanggat 100% na natamasa na po natin ang kalikasan ng kalangitan at 0% na po ang mundo na ating pinanggalingan. Kaya paglalakbay mula sa house of bondage tungo sa kingdom ni Jesus Christ. Yun po ang katotohanan. Nabasa mo ang Biblia from Genesis to Revelation. Pero huwag mong angkinin ang mga bagay na naka-address sa Israel. Huwag mong angkinin yung mga sinasabi ni Jesus sa kanyang bayan. Kundi, kailangan may establish mo ang iyong covenant relationship to Christ. And then, kung ano ang meron sa Israel, ay meron ka na rin. Because God, Ephesians chapter 2, brinake niya yung wall at ginawa niyang iisa ang dalawang nasyon, the Jew and the Gentile, by nature, through His blood. Kaya lamang, may gagawin tayo. Kaya lamang, iwanan natin kung ano yung nakagisnan. At buuin natin our covenant relationship to Christ. Yun po yung lugar na kailangan po natin maabot. This is the promised land of your life in the presence of God, of Jesus Christ. Yung kaalaman mo ay wala pang saysay. Kahit na po 20 years ka sa Bible school, you will never know Christ in your life. Dahil nung sinabi ng Panginoon, it is finished, it is no longer what we learn, it is no longer what we know that mobilized us, but it is the operation, the full operation of the Spirit of God. A dynamic principle of the Holy Ghost. Ito na po yung makakamdan po natin as we continue our journey up to the presence of the risen Christ. To become a real eagle para dagitin ang lahat ng mga kaluluwa na nandito sa daigdig. Para makonvert sila in the presence of Jesus Christ. Yun lamang po mga minamahal ng mga kapatid. Mahal po tayo ng Diyos. Ngunit kailangan
pabilisin po natin ang ating paglalakbay. Dahil habang po tayo ay nandito pa rin sa loob ng house of bondage, mapanganib. Oo, spiritual yung pag-iisip mo, pero yung carnality is still fighting against the spirit. Kaya po sabi ni Pablo na, ang sabi niya, I delight, Romans chapter 7, I delight with the law of God in the inner man. But I see a law in my mind, a law that warring against my mind in order na ako ay mabilanggo sa kasalanan. Kung gayon, sabi niya, hindi na ako ang nananahan sa katawan na ito, kundi ang kasalanan na nasa aking sangkap ng aking pagkatao, which is in the flesh. Kaya sabi niya, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin? Ang sabi niya, I thank God through Christ. I and my mind am serving the law of God, but my flesh am serving the law of sin. So ibig pong sabihin, kung ang kaisipan niya ay magsanib sa kanyang puso or spirit, they are serving the law of God. But kung yung kaisipan niya ay magsanib sa laman, yung laman ang siyang mangibabaw sa kanyang kaisipan, then he is serving the law of sin. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan po natin na ipaglaban kung ano yung katotohanan, kung ano yung proseso na kailangan po natin makamtan, yung presensya ng buhay ng Kristo. Maraming po salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you for this message, I pray. Na ito po, Panginoon, ay lubos naming makita ang struktura ng iyong layunin sa buhay, Panginoon. Lubos mo, tulungan ang lahat na makilala ang mundo na kinagisnan po namin. Na hindi ka po dumating dito, Panginoon, upang mag-iwan ng tanda o yung pong remembrance, Panginoon, dahil sa cross, kundi upang magdala ng katuparan sa ginawa mo in the cross of Calvary. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Yesus, na kami po ay patuloy, Panginoon Lord God, na magtagumpay hanggang wakas. And I pray to continue to protect each and every one of us through the power of your blood and through the power of thy resurrection. And I declare that everyone will rejoice in the fellowship of your suffering. Father, we thank you, and I ask, Lord God Almighty, that every one of us will find the highest favor from you, that abide us forever as we continue our journey here on planet Earth. Father, we thank you in Jesus' name.